Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kung ang craving nyo tonight ay siomai, sagot na namin kayo. Sa Malabon kasi may nahanap kaming siomai na hindi ka raw mabibitin. Abay, kaplato ba naman ang laki? Hinirang kamakailan ng isang online gastronomic database ang top 100 Southeast Asian street food na di mo dapat palampasin. Kabilang sa mga ito, pambato natin mga Pinoy. Pero ang tinanghal na best street food sa Timog Silangang Asya, isang pagkain mula Indonesia na ang pangalan at itsura pamilyar sa ating panlasa. Ang siomai. Kuya Kim, saan nga ba nanggaling ang siomai? Kuya Kim, ano na? Ang siomai inihain sa atin ng mga Tsino. Galing to sa Huhod sa Inner Mongolia, isang autonomous region ng Northern China. Dinala ito ng mga merchant o mga ngalakal sa Beijing at Tianjin sa China, kung saan sumikat ito ng Ming at Qing dynasties. Hanggang sa nakahiligan nilang dumpling, pinakilala sa atin dito sa Timog Silangang Asya. Kaya nagkaroon ng iba't ibang bersyon nito. Parang na-adapt na natin kagad ang siomai. Madaling kainin, madaling i-prepare, umura. Ang siomai ng Indonesia gawa sa iba't ibang klase ng isda. Sumusunod kasi mga Indonesian sa halal dietary law. Meron din itong peanut sauce. Yung mga aromatics nila, matatapang. Dito naman sa Pilipinas, madalas gawa ito sa karne. Kung pag-aaralan natin ang kultura ng kulinarya ng Pilipinas, hindi nawawala sa atin yung asin. Kaya makikita natin lagi tayong suka, bawang sili, kalamansi patis, kalamansi toyo. Ang siomai natin mga Pinoy talaga namang may laban. Hindi lang sa lasa, pati na sa laki. Dito sa Malabon, ang binibentang siomai abay gaplato at ang bigat nasa kalahating kilo. Ang jumbo siomai, paandar na magkasintahang Lucky Joe at Resi. Ang favorite ko po kasi yung siomai. Yung isang customer po namin na suggest kung kaya daw po ba namin gumawa ng half kilo. Tinry niya po yun. 80 pesos, 1/4 and 155 po yung half kilo. Dahil sa kanilang jumbo siomai, ang tatlong pwesto nila Lucky Joe at Resi sa Malabon at Navotas, laging pinipilahan. Yung dati pong branch namin sa Navotas, nagkaroon kami ng clearing operation dahil napakahaba nga po ng pila sa amin. Meron din silang iba't ibang flavors ng siomai. Pepperoni cheese, cheese bomb, octo cheese. Marami pa kaming ilalabas na po soon. Yung kulay pink, ham cheese, masarap siya. Ito, blue. Scallop. Ang siomai, isa lamang sa napakaraming klase ng dumpling na matitikman. Pero gaganahan ka pa rin ba kung ihahain sa iyo ang pinakamahal na dumpling sa buong mundo? Ito ang Blue Diamond Dim Sum ng German company na Yumbao. Ang may hawak ng titulo bilang most expensive dim sum dumpling na commercially available. Nagkakahalaga ito ng 399 British pounds o may 28,000 pesos. At kaya daw napakamahal ng dumpling na ito ay dahil sa mga kakaiba nitong sangkap, gaya ng caterpillar fungi, saffron, truffle at blackbone chicken. Samantala para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Masama ang loob ng ilang kaanak na mga nawawalang sabungero dahil ngayon lang ulit nasundan ang case conference matapos ang ilang buwan. Pagtiyak naman ng Justice Department, tuloy-tuloy ang paggulong ng kaso. Nakatutok si Salima Refran. Kumpara noon, mas kaunti na ang mga pamilyang dumalo sa pulong ng Department of Justice para sa mga nawawalang sabungero. Wala si Secretary Remulla, pero humarap ang bagong talagang Assistant Secretary na si dating CIDG Director, retired Police Major General Eliseo Cruz. Aminado mga pamilyang masama ang kanilang loob dahil ngayon lang natuloy ang buwanan ng case conference. Yung mga may hawak sa kaso namin, medyo may kapabayaan. Yung mga dapat na nakuha nilang sa pag-iimbestiga pinatulog nila, hindi nila talaga, inasikaso. Pero pagtitiyak ng DOJ, NBI, PNP, CIDG at National Prosecution Service, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho nila. Sa kanilang update, hindi raw tinanggap ng Manila RTC Branch 40 ang pag-atras ng kaso ng kaanak ng 6 na sabungero sa Manila Arena. Tuloy-tuloy pa rin ang kaso laban sa 6 na security personnel kahit pinayagan silang magpiyansa. Umaasa pa rin kami na talaga mariresolve yung kaso. Pero po yung mga investigation na per cases namin, parang wala naman po silang update. Nakakahinayang pero hindi pa rin po kami titigil para doon sa kaso. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa iba pang mga kaso. Sabi po ni Assistant Secretary na ipupush daw niya po itong kaso, pupukpukin niya po yung mga kapulisan ng CIDG para sa ganon may mangyari pong maganda. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.
Ngayong Semana Santa, inayos o tinanggal ng Meralco ang salasalabat na kable malapit sa isang dinarayong groto sa Bulacan. Nakatutok si Dano Tingkungko. 2 araw bago ang inaasahang pagninilay-nilay ng mga deboto sa Our Lady of Lourdes Grotto Shrine sa San Jose del Monte, Bulacan, ibang paglilinis muna ang ikinasa sa Fortunato Halili Road. Ang mga salasalabat na kable ng telco at iba pa pinagtatanggal o inayos ng Meralco. Ito yung mga nasasabitan ng mga truck. Pag nasabitan yung isang telco wire, halos 2-3 poste ang matutumba. Hiniling ito ng City Hall para iwas aksidente lalo sa Huwebes Santo kung kailan 20,000 ang inaasahang dadagsa sa groto. May mga instances na merong mga nabagsakan ng mga kable na nadapa or kung ano-ano pa. Kaya unti-unti inaayos. Paniguro rin niya na tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa lugar. Pero sasapat ba ang kabuuang supply ng Meralco sa demand lalo ngayon tag-init? We have our supply needs covered. But of course, we are hoping na wala naman magkakaaberi ang planta na magre-resulta sa anumang problema. Nakahanda rin daw ang mga hakbang tulad ng Interruptible Load Program kung saan magde-deload o babakla sa paggamit ng kuryente ang mga malalaking establishmento tulad ng mga mall kung manipis ang supply. Panawagan naman ng isang grupo maghigpit kontra sa mga power plant shutdown. Importante kasi yung walang unplanned shutdowns kasi yan yung imbes na yellow alert tayo, papasok tayo ng red alerts. The penalties are way too small compared doon sa losses, economic losses, na mai-incur kapag nag-unplanned shutdowns. Paniguro rin ng Department of Energy, ilang hydropower plant lang ang binigyan ng permiso para mag-maintenance ngayong tag-init. Walang pahintulot na ibinigay para sa mga coal plant. Hindi po sila pinapayagan. Meron po tayong tinatawag na Grid Operating and Maintenance Program kung saan po nakasaad doon kung sino lang ang mga planta na pinayagang mag-outage during summer. Nilinaw ng DOE na ang abiso nila sa posibilidad ng yellow alert ay hindi nangangahulugang magkakaroon ng brownout o blackout, kundi nagkakaroon lang daw ng pagnipis ng supply ng kuryente. Pero handa raw sila sakaling mangyari ito. Ang sinasabi po natin, maging handa tayo para po ma-activate natin ang mitigating measures na nararapat sakaling dumating ang mga ganitong pagkakataon. At dahil sapat daw ang supply ng kuryente, walang dahilan para magtaas singil. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Proud wifey si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera na present sa graduation rites ng Mister na si Dingdong Dantes. Sa isang post ni Dong, mismong si Marian pa ang nagsabit ng Rifle Expert Badge at kapanalig medal niya after matapos ang Naval Basic Course class. Binahagi ni Dingdong ang nakakatuwang reaksyon ng panganay niyang si Zia na nagulat nang malamang gagraduate siya. Proud na sabi ni Dingdong, even old people can still study and finish anything as long as they want to because learning should never stop. All hail to the Queen dahil nasa Pilipinas ng Universal Woman 2024 na si Maria Higante. Overwhelmed pa rin si Maria sa kanyang win at sa kanyang corona. May nauna na sa pila. Yan ang nakakasano all na sigaw ng K-drama fans sa isa nating kababayan na nakasabay sa pag-hike si Korean Oppa Song Kang. Ayon kay Hexter, last minute lang siyang napapayag ng mga kaibigan na umakyat sa tallest mountain doon na Mount Hala sa Jeju Island na naging memorable moment para sa kanya. Bumida si Song Kang sa hit K-dramas gaya ng My Demon, Nevertheless, Sweet Home at Love Alarm. Sa pagpapatuloy ng Road to Season 100 ng NCAA, student athletes naman ang pambato sa volleyball ang sunod na sumalang sa GMA Masterclass sa Social Media Literacy Series. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. For their first NCAA Finals! And an ace from Matt! Hindi lang sa court pwedeng sundan ang bawat galaw ng mga NCAA volleyball athletes. Maging ang bawat post online, parang bola ring pwedeng tutukan ng mga follower.
Kaya para sa kanila ang next set ng The GMA Masterclass Series kung saan i-extend pa ang potensyal nilang magbahagi ng kwento sa social media. Ang coaches nila this time, digital producers, reporters at writers ng GMA Integrated News Digital Team. Marami sa mga atleta ang idol din sa campus. Ambassador ng maituturing ng kanilang mga team, school at ng sports. This is our way to share our personal stories, triumphs, and challenges with the world. Dito natin showcase yung journey. We have the power to inspire and unite communities across the Philippines and overseas. Ang dami ko sobrang na-realize sa ngayong masterclass. Kailangan ko pala ng ganito para makatulong. To promote not just the athletes but the teams, the schools, and the whole volleyball community po. Kung paano gamitin ng tama yung social media platforms. Ang laking impact po niya. So with sessions like this, nag-guide natin sila on how to use social media properly and responsibly. It will have a big impact sa younger generation. Subaybayan ang kwento ng mga astig na volleyball student athletes ng NCAA sa GTV, GMA Sports, GMA News Online at social media pages ng NCAA. Watch them rise. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. 13 tahi sa ilalim ng mata ng isang sundalo at 7 tahi naman sa ulo ng isa pa. Talaga namang hindi biro ang inabot ng mga sundalo sa pambobomba ng tubig ng China nito pong Sabado. Kaya personal silang pinarangalan ng hepe ng AFP. Mula sa Puerto Princesa sa Palawan, nakatutok live si Marisol Abduraman. Kalakip ng medalya, isang pagpupugay ang iginawad ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. sa mga sundalong nasugatan nang bugahan sila ng water cannon ng China Coast Guard sa resupply mission nitong Sabado. Hindi basta-basta ang tinamong sugat ng mga sundalo. Ang isa, 13 tahi sa ilalim ng mata ang kailangan gawin. Mga matalas siguro kasi di ko siya naramdaman sir na natamaan ako. 7 tahi naman sa ulo ang ginawa sa isa pa sa tindi ng sugat na kanyang tinamo. Kumansi ka po. Ano ba? Wala ka sa pwesto mo. Yes ma'am. Kumilapon ako ma'am sa dingding ma'am. Kung wala yung dingding na yon, tumilapon siya sa dagat. Kwento nila, hindi na raw nila alam ang gagawin ng mga oras na yon sa lakas ng buga ng tubig. Kanya-kanyang tago. Hindi nag-iwahiwalay na kami. Bukod sa kanila, pinarangalan din ang iba pang nasugatan sa pinakahuling resupply mission. Gayon din ang iba pang tropa na kasama sa mga nagdaang misyon. Hindi na raw bago sa mga nasugatang sundalo ang ginawa ng China, pero ito na raw sa tingin nila ang pinakamatindi nilang naranasan. Sir, would you say really it aims to harm them talaga, to cause injury? Hindi po natin alam yung objective talaga nung Chinese Coast Guard nung ginawa nila yon, no? But the fact is, malakas yung stream ng tubig na binuga ng kanilang water cannons. Gayunman, nakapaghatid pa rin naman daw ng ibang pangangailangan ng tropa sa Ayungin Shoal. Sa supplies naman, we can manage that. We will make sure hindi magugutom ang tropa natin doon. Hindi maubusan ng tubig, hindi maubusan ng fuel. Patuloy na nagpapagaling ang mga nasugatang sundalo dito sa Western Command at sa kabila ng kanilang naranasan, handang-handa pa rin daw silang ma-deploy muli. Hindi naman daw patitinag ang AFP na tuparin ang kanilang misyon. Samantala, patuloy daw ang ginagawang assessment doon sa UM4 para makita kung gaano katindi ang tinamong pinsala nito. Emil. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Dinarayo na rin ang ilang pasyalan sa iba't ibang probinsya na sakto di lang para sa mga gustong magbakasyon, kundi para sa mga gustong magnilay-nilay. Kung saan-saan yan alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Nagliwanag ang mga kalsada sa Bataan nang pailawan na ang tatlo sa pinakamalalaking kalbaryo sa kanilang lalawigan. Gawa ang makukulay na kalbaryo sa buho, kawayan at mga tela.
Bahagi raw yan ng pagsisimula ng pabasa ng pasyon. Kakaibang atraksyon naman ang pinapasyalan ngayong Semana Santa sa Burgos, Ilocos Norte kung saan ang mga Stations of the Cross matatagpuan sa isang wind farm. Ang mga cruise ay nasa ibaba lang mismo ng mga umiikot na wind turbine. Unti-unti na ring dinarayo ang Stations of the Cross paakyat sa burol sa bayan ng Pasukin. Tahimik sa lugar at maraming puno sa paligid kaya presko sa pakiramdam ng mga umaakyat para magnilay-nilay. Patok naman ang isang beach resort sa bayan ng Badok lalo sa mga may summer youth camp at recollection ngayong Semana Santa. May beach na, may chapel na, meron pa kaming hotel. It's a perfect place to drop by and visit. Para naman sa mga umiiwas muna sa inaasahang pagdagsa ng mga tao sa mga beach, sulit daw ang mahabang biyahe ng mga turistang dumarayo sa Lumampaw View Deck sa Cuenca, Batangas dahil sa magandang tanawin ng Taal Lake. Babalik-balikan po yung lugar kasi maganda siya sa pakiramdam, nakaka-relax po. Nakaka-presko, gawa ng pagod po ay nakakita ng magandang view kaya masaya. Nasa bayan ng Cuenca rin ang Mount Makulot. Napaboritong puntahan ng pilgrims at mountaineers kapag mahal na araw. Pero sa ngayon, sarado pa rin ito dahil sa ongoing maintenance. Para sa GMA Integrated News, Dan Atingkong ko nakatutok 24 oras. All set na for Holy Week ang ilang kapuso and Sparkle Stars, kabilang ang Dante Squad. At kung ang ilan sa kanila may out of town, meron ding team bahay. Makichika kay Aubrey Carampel. Abangan na yung comeback mo. Sabi nga, ang pagbabalik ng... Bukod sa time for reflection ng Holy Week para sa ilang kapuso stars, panahon din ito para makapag-spend ng quality time kasama ang pamilya. Kaya ang Dante Squad, kukunin ang pagkakataon para maipasyal sina Zia at Sexto. Igagala namin sa mga, alam mo yung mga hindi namin napupuntahan, mga zoo, yung mga ganun. Kaya excited din kami at least makapahinga kahit konti. Ang kanyang My Guardian Alien co-star na si Max Collins, nag-quick summer break na sa Boracay. Nakatakda rin daw siyang mag-out of the country. Just to bond, have family time, and then after that, Sky will be staying with Pancho and then I will go to the States to see friends and family. Tradisyon na raw ng pamilya ni Gabby Eigenman na mag-travel pag Holy Week. Pero this year, baka team bahay raw muna sila. Dahil sa mga nangyari the past few weeks nga, hindi kami nakapag-book, hindi kami nakapag-plano. Okay lang naman. There's always another time for Pero we made plans after Holy Week. Okay. After Holy Week. So may plans kami umalis. Ang kapuso power couple naman na sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo, planong mag-staycation sa kanilang rest house sa Tanay. So, ayaw namin makipagsabayan out of town. Papakalayo-layo kami sa bundok. Sa probinsya na lang muna. Sina Glyza De Castro at Ken Chan, beach naman ang Holy Week destination. But of course, hindi rin mawawala yung pagninilay-nilay. Importante yan na with family, isa na yung sa nakagawian talaga. Sobrang grateful po kami na ang daming blessings na dumating sa unang quarter nitong taon na to. Ang Sparkle couple na sina Julian San Jose at Raver Cruz, gagamitin daw ang Holy Week break para maghanda sa kanilang Sparkle Goes to Canada show. With their family and with my family. But syempre, wala namang hindi naman madedefeat yung purpose ng Holy Week which is to reflect and to pray. Si Barbie Forteza sa kanyang new house magse-Semana Santa. I-maximize ko yung time ko sa new house with my family and kahit mag-unti-unti na rin ako ng impake kasi ang dami naming dadalhin. Ang kanyang pulang araw leading man na si David Licauco naman, may yearly tradition with the family. Kalipat ko na kasi ng condo, so I wanna polish yung design, interior, and I think I'm gonna be spending time with my family. Siguro we'd go to yung tradition namin na 7 churches. Sina Ruru Madrid at Bianca Umali sa isang farm out of town daw magre-relax. Mas gusto namin yung parang tahimik. Gusto namin ng marirelax kami, mas makakapag-usap kami. Kasi yung everyday structure naman ng mga araw namin is working, fight scenes, action, ingay. Duguan. So parehas kami ngayon. Minsan magkikita kami, may marka-marka pa ng mga dugo parehas eh. But it's fun. So parang ngayon, we really go for yung tahimik kapag kaming dalawa. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.
Bugbog ang mukha ng isang babaeng taekwondo yellow belter matapos isalang ng coach sa pakikipag-sparring sa isang black belter. Paniwala ng pamilya, sadyang pinabugbog ang estudyante dahil sa selos. Kaya nagsampa sila ng reklamo. Nakatutok si Oscar Oida. Maga ang mukha, may benda sa ilong at may pasa sa ilalim ng mga mata. Nang lumuluwang kinwento ni Cindy, di niya tunay na pangalan, ang kanyang sinapit sa training ng kanilang taekwondo team kamakailan. Grabe po yung epekto na ginawa nila sa akin. Grabe po yung pagbugbog po sa amin. Gusto ko pong magsalita ngayon. Kasi sobrang na po ako. Hindi ko na po kaya. Varsity player ang 17 taong gulang na si Cindy sa Jesus Lord Colleges Foundation Incorporated sa Bukawi, Bulacan. Kwento niya, nangyari yan nang ipag-sparring siya ng kanyang coach sa isang lalaking teammate na black belter. Baguhan si Cindy sa team at yellow belt pa lamang. Ang mismong sparring, nakuhanan pa ng video. Si Cindy, ilang beses halos tumalsik at bumagsak sa mga sipa ng kanyang kalabang lalaki. Hanggang sa... Hindi na po ako mamatay dahil sa bugbog. Binugbog po ako na wala akong laban. Kasi pinartner po ako sa lalaki na... Kasi ang mabigat pa po sa akin, 70 kilo. Black belter pa. Black belter pa po, kakasimula ko lang po sa... Ilang araw na ospital si Cindy matapos ang insidente. Ayon sa ina ni Cindy, sinadya umano ng coach na mabugbog ang kanyang anak. Sinadya po dahil may gusto po siya sa anak ko. Meron daw pong biglang inaakap siya, inaakbayan, tapos inaaya siyang kumain sa labas, na magkape silang dalawa lang. Sabi ko, hindi na normal yun. Nung February 26 po, birthday po ni nagpadala po ako ng pagkain doon para po kainin ng team. Tapos sumabay po yung boyfriend nung anak ko po. Sinabi po sa akin ng kapatid ko na nagalit po si coach nung nakita yung bouquet po na dala ng boyfriend ng anak ko. Sa ngayon, itinago raw muna nila ang kanyang anak na patuloy pa rin umanong nagpapagaling. Mentally, physically, damage po. Lahat ng damage. May gising pa po na minsan, ngayon po bumabagsak po siya. Ngayon, hindi ko po alam, pinapa-MRI po siya. Ayon sa abogado ng biktima, naghain na raw ng reklamo ang pulisya laban sa nasabing coach. Kinumpirma ito ng Bukawi Police. Nakapaloob po yung kaso na yun sa RA 7610. So yun po yung physical injuries at saka psychological abuse po doon sa bata. Sa pahayag na inilabas ng GIL Colleges Foundation Incorporated, sinabi nilang pinaiimbestigahan na raw nila ang pangyayari at wala raw sasantuhin. Di raw nila kukonsintihin ang anumang pang-aabuso at pananagutin ang may sala. Sinuspindi na rin daw ang training ng kanilang taekwondo team, pati na ang kanilang mga coach habang gumugulong ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan ulit tayo para updated sa Showbiz Happenings. Big winner ang Papa Mascot film na pinagbidahan ni Kapuso star Ken Chan sa Fantasporto International Film Festival sa Porto, Portugal. Sa IG shinere ni Ken ang kanilang well-deserved trophy. Talk of the town ngayong araw ang relationship rumors ng Twice member na si Jihyo at Olympic gold medalist na si Yoon Sung-bin. Hindi naman ito kinumpirma ng kanilang agencies bilang respeto sa privacy ng dalawa. At speaking of Twice, inanunsyo na rin ang kanilang upcoming fan meeting sa bansa. Headed to Manila rin ang EXO member na si Kyungso aka Dio para sa kanyang Asia Fan Concert Tour Bloom in Manila this August. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Atom Araulio.
para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.